Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakatanggap ng mensahe tungkol sa 6,000 piso mula sa SSS at 8,500 piso mula sa GSIS na one-time payout, pakinggan ninyo ako ng maigi. Dahil kailangan nating pag-usapan ito ng malinaw, parang magkaibigan lang tayong nag-uusap dito sa kusina. Maraming seniors ang nahihilo sa dami ng kumakalat na impormasyon sa Facebook, text messages, at kahit sa mga kapitbahay na nagbabalita. May mga nakakakita pa nga ng posters at screenshots na mukhang totoo. Pero alam ninyo ba, hindi lahat ng nakikita natin online ay totoo. Ang totoo, walang opisyal na nationwide one-time payout na 6,000 piso plus 8,500 piso na sabay-sabay na ibibigay ng SSS at GSIS sa lahat ng pensioners. Ito ay fake news at ang masakit dito, maraming seniors ang nabibiktima, nag-aantay ng pera na hindi naman talaga darating. Pero huwag kayong malungkot dahil may mas magandang balita ako para sa inyo. May tunay na pension increase na ipatutupad ng SSS simula Setyembre 2025 at ito ay hindi one-time lang kundi tumatagal ng 3 taon. Hindi ito biro, hindi ito chismis, kundi opisyal na programa ng gobyerno na aprobado na ng Social Security Commission. Kaya makinig kayo ng maigi dahil ipapliwanag ko sa inyo ang totoo kung paano ito makakaapekto sa inyong buhay, magkano ang totoong matatanggap ninyo, at paano ninyo masusigurado na hindi kayo maiiwan sa pagkuha ng benepisyo na ito. Ang unang bagay na kailangan nating linawin ay simple. Ang SSS at GSIS ay dalawang magkaibang ahensya ng gobyerno. Ang SSS ay para sa mga empleyado sa private sector, yung mga nagtrabaho sa mga kumpanya, nagnegosyo, or self-employed. Ang GSIS naman ay eksklusibo para sa mga government employees. Hindi sila nagsasama ng payout, hindi sila nag-coordinate para magbigay ng joint bonus, at walang programa kung saan both agencies ay maglalabas ng pera sa isang panahon para sa lahat ng pensioners. Kaya kung may nagsabi sa inyo na makakatanggap kayo ng total na 14,500 piso dahil kasama pareho ang SSS at GSIS, alam ninyo na agad na fake iyon. Ang totoo, ang SSS ay naglabas ng Pension Reform Program na nagsimula noong Setyembre 2025 at ito ay para lang sa SSS pensioners. Ang program na ito ay aprobado ng Social Security Commission sa ilalim ng Resolution number 340 2025 noong Hulyo 11, 2025. Ito ay suportado ni Finance Secretary Ralph Recto at aprobado mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang layunin ng reform na ito ay protektahan ang mga pensioners mula sa inflation at tumaas ang cost of living. Ngayon, tingnan natin ang mga detalye. Ang SSS Pension Reform Program ay hindi one-time payout. Sa halip, ito ay taunang pension increase na magaganap sa loob ng 3 taon mula 2025 hanggang 2027. Kung kayo ay retirement pensioner o disability pensioner, makakatanggap kayo ng 10% increase bawat taon. Kung kayo naman ay survivor pensioner o death pensioner, makakatanggap kayo ng 5% increase bawat taon. Halimbawa, kung ang inyong current monthly pension ay 4,923 piso bago mag-September 2025, sa first year na September 2025, tataas ito sa around 5,415 piso. Sa second year na September 2026, tataas pa ito sa 5,156 na piso. At sa third year na September 2027, aabot na ito sa 6,548 piso. Ibig sabihin, pagdating ng 2027, ang total increase ninyo ay 33% para sa retirement at disability pensioners. Para sa survivor pensioners naman, ang total increase ay 16% after 3 years. Ang kabuuan ng dagdag na pera na ibibigay ng SSS sa loob ng 3 taon ay umabot sa 72.8 bilyon.
Ito ay malaking tulong hindi lang sa inyo kundi pati na rin sa ekonomiya ng bansa dahil bibili kayo ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan. Ngayon, marami sa inyo ang nagtanong, saan nanggaling ang chismis na 6,000 piso at 8,500 piso? Ang totoo, ginawa lang yan ng mga scammer o fake news peddlers para magmukhang may one-time bonus. Ang 6,000 piso na sinasabi nila ay baka nila kinuha sa average pension amount na malapit sa final increase amount after 3 years pero ginawa nilang kunwari na one-time payment. Ang 8,500 piso naman ay walang basehan sa GSIs dahil wala naman talagang ganong announcement ang GSIs. Ang regular monthly pension ng GSIS ay patuloy na binibigay tuwing ika-8 ng buwan pero walang extra one-time payout na 8,500 piso. Kaya kung may nag-message sa inyo na mag-click ng link para ma-claim ang pera or magbigay ng personal information like SSS number, account number, or PIN code, huwag kayong papayag. Ito ay phishing scam na ginagamit para nakawin ang inyong identity or pera. Ang SSS at GSIS ay hindi humihingi ng sensitive information through text or email at hindi nila i-require na mag-click kayo ng link para makuha ang benepisyo ninyo. Ano ba talaga ang dapat ninyong asahan? Una, para sa SSS pensioners, ang increased pension ay automatic. Hindi na kayo kailangang mag-apply o pumunta sa SSS branch. Kung kayo ay aktibong pensioner as of August 31st, 2025 at kumpleto ang inyong bank details sa SSS records, makikita ninyo ang increased amount sa inyong pension starting September 2025. Ang payout schedule ng SSS ay depende sa last digit ng inyong SSS number. Kung ang ending digit ng number ninyo ay 1 hanggang 4, ang pension ninyo ay usually credited between the 1st to 15th of the month. Kung ang ending digit ninyo ay 5 hanggang 9, ang pensyon ay credited between the 16th to 31st of the month. Ang exact date ay nakadepende din sa bank processing at kung may holiday. Kaya i-check ninyo ang inyong My SSS account online o bank statement para makita kung kailan dumating ang pera. Para sa GSIS pensioners naman, ang payment schedule ay fixed tuwing ika-8 ng buwan. Kung ang ika-8 ay weekend or holiday, ang payment ay ibibigay sa last working day before that date. Ang GSIS ay walang planong one-time payout pero patuloy pa rin ang regular monthly pension ninyo based sa inyong years of service at contribution. Ngayon, paano ninyo masusigurado na makukuha ninyo ang tamang amount at walang problema sa payment? Narito ang mga practical na tips. Una, i-update ninyo ang inyong bank details. Kung matagal na kayong hindi nag-update, pumunta sa nearest SSS or GSIS branch at siguruhing tama ang nakalagay na bank account number. Mali-mali kasi ang account number minsan dahil sa luma ng records at doon nagsisimula ang problema. Pangalawa, gumawa kayo ng My SSS account kung wala pa kayo. Ito ay free online portal kung saan makikita ninyo ang inyong monthly contributions, pension amount, at payment history. Pwede rin kayong mag-download ng mobile app para mas convenient. Sa My SSS, makikita ninyo kung may delay sa payment o kung may issue sa account ninyo. Pangatlo, kumpletuhin ninyo ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ito ay requirement na ginagawa bawat taon, usually during your birth month. Kung hindi ninyo ito gagawin, ang inyong pension ay pwedeng masuspend temporarily. Ang ACOP ay pwedeng gawin online o sa SSS branch. Kung mahina kayo sa computer, humingi ng tulong sa inyong anak o apo para makapagsagawa nito. Pang-apat, huwag kayong mag-share ng personal information sa mga hindi kilala. Walang SSS o GSIS representative na hihingi ng inyong password, PIN o OTP through text or email. Kung may nag-contact sa inyo at nagsasabing kailangan ng verification para sa bonus, red flag yan agad. Maraming seniors ang nag-aalala din. May babawasan ba sa pensyon ko dahil sa bagong increase? Ang sagot ay hindi. Ang pension increase ay walang bawas o penalty. Ang SSS Chief Actuary ay nag-confirm na ang fund ay financially stable hanggang 2,049 despite the increases. Ang previous contribution rate hikes from 2019
to 2025 plus ang improved investment returns ng SSS ay nag-ensure na ang fund ay sustainable. Ibig sabihin, hindi ito utang na babayaran ninyo balang araw at hindi rin ito dahilan para tumaas ang contribution ng mga kasalukuyang empleyado. Ang SSS ay nag-declare pa ng moratorium on contribution increases for the same 3-year period. Kaya ang pensioners ay makakatanggap ng increase without worrying na may kabayaran pala yan later on. Ang GSIS naman ay stable din ang fund dahil sa regular contributions ng government employees at sa investment income ng agency. Paano naman ang mga hindi online, mga seniors na walang internet o mahina ang paningin? Kayo ay maaaring pumunta personally sa SSS o GSIS branch. Ang SSS branches ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, usually 8 a.m. to 5 p.m. Dalhin ninyo ang valid ID ninyo, like SSS ID, UMID card, Senior Citizen ID, o kahit government-issued ID. Magpunta kayo sa information desk at sabihin na gusto ninyong i-verify ang pension increase at bank details. Ang staff ay tutulong sa inyo na i-print ang inyong account summary at i-explain kung tama ba ang records ninyo. Kung kailangan ninyong mag-update ng bank account, may form na ibibigay sa inyo na tatawaging Disbursement Account Enrollment Module o DAEM. Fill out yan carefully at ibigay together with valid ID at photocopy ng passbook o bank statement. Processing nito ay usually 10 hanggang 30 working days. Kaya gumawa na kayo ng maaga para hindi kayo madelay sa susunod na payout. Kung mahaba ang pila sa SSS, subukan ninyong pumunta ng mid-morning or early afternoon para hindi rush hour. Mayroon ding mga senior citizens benefits na hindi ninyo alam na entitled kayo. Bukod sa regular pension, ang SSS ay nagbibigay ng 13th month pension every December. Ito ay equivalent ng 1-month pension na bonus para sa holidays. Kung meron kayong dependent children na below 21 years old, unmarried, unemployed, at hindi pa nakagraduate ng college, pwede kayong makatanggap ng dependents allowance na 250 piso per child per month, up to maximum of 5 children. Kung hindi pa ninyo nataklaim yan, sayang ang pera. Pumunta kayo sa SSS at itanong kung eligible kayo. May mga seniors din na entitled sa benefits under the Expanded Senior Citizens Act, tulad ng 20% diskwento sa restaurants, groceries, medicines, at public transport. May senior citizen ID kayo dapat para ma-avail ito. Kung wala pa, kumuha na kayo sa Office of Senior Citizens Affairs sa inyong barangay. Libre lang yan at madali lang ang proseso. Ang discount na yan ay malaking tulong lalo na kung limited ang budget ninyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tax implications. Maraming seniors ang nagtataka, babayaran ko ba ng tax ang pension increase? Ang general rule ay ang SSS at GSIS pensions ay tax-exempt. Ibig sabihin, hindi ninyo kailangang magbayad ng income tax sa pension ninyo. Ito ay protected under the law. Pero kung kayo ay may iba pang income sources tulad ng rental properties, business income, or investments, yung iba ninyong income ay pwedeng taxable depende sa amount. Ang pension mismo ay hindi taxable. Kung may tanong kayo tungkol sa taxes, pwede kayong lumapit sa Bureau of Internal Revenue o BIR office para sa clarification. Pero karamihan sa seniors ay walang tax concerns dahil ang pension lang naman ang income nila. May mga seniors din na nagtanong, pwede ba akong makatanggap ng SSS at GSIS pension sabay? Ang sagot ay oo, pero may kondisyon. Kung kayo ay nagtrabaho sa both private sector at government sector sa inyong career at nag-contribute kayo sa both SSS at GSIS under different employment periods, pwede kayong maging eligible for both pensions, pero hindi ito automatic. Kailangan ninyong mag-apply separately sa both agencies at i-prove na may separate contributions kayo based on portability law. Ang portability law or Republic Act number 7,699 ay nag-allow sa members na i-combine ang contributions nila from SSS, GSIS, at other government agencies para ma-qualify sa benefits. Pero ang payout ay hindi combined. Separate pa rin ang proseso ng SSS at GSIS.
Kaya kung merong nagsabi sa inyo na may combined payout na 14,500 piso dahil kasama both agencies, alam ninyo na yan ay fake. Para sa mga may asawa or dependent na survivor pensioners, mahalaga rin na malaman ninyo ang inyong rights. Kung ang asawa ninyo na original pensioner ay pumanaw, kayo bilang surviving spouse ay entitled sa survivor's pension. Ang amount ay usually 60% ng pension na natatanggap ng deceased member. Kung may dependent children din, sila rin ay may share. Ang survivor's pension ay tumatagal hanggang sa ikaw bilang surviving spouse ay mag-remarry o hanggang sa ikaw ay pumanaw. Kung ikaw ay pumunta na sa iba at nag-remarry, ang pension ay mawawala. Kaya maraming widows at widowers ay nag-iisip muna bago mag-remarry dahil sa financial implications. Ang benefit na ito ay covered din ng pension increase under the reform program. May 5% annual increase for 3 years, so by 2027, 16% higher na yan. Ano pa ang dapat ninyong bantayan sa mga susunod na buwan? Una, mag-expect na may dagdag na kumakalat na fake news, lalo na kapag malapit na ang payout dates. Ang scammers ay active lalo na tuwing may announcement ng government benefits. Pangalawa, i-check ninyo regularly ang inyong bank account. Kung delayed ang payment ninyo, tumawag agad sa SSS hotline 1-455 o GSIS hotline 8474747. Mayroon ding online inquiry forms sa websites nila. Huwag kayong maghintay ng matagal bago mag-report ng problema dahil mas mahirap solusyonan pag late na. Pangatlo, i-inform ninyo ang inyong family members tungkol sa pension reform na ito para sila rin ay aware at makakatulong sa inyo kung may tanong o kailangan ninyong gawin. Maraming seniors ang nag-rely sa kanilang mga anak para sa technical support, lalo na sa online transactions. Kung kayo ay nasa abroad at nagre-receive pa rin ng pension through international remittance, same rules pa rin ang applicable sa inyo. Ang pension increase ay automatic at i-credit sa account ninyo regardless kung nasaan kayo. Pero kailangan ninyong kumpletuhin pa rin ang ACOP requirement. Mayroon ng online ACOP system para sa overseas pensioners, kaya pwede ninyong gawin yan through video call or online submission ng documents. Kung hindi pa ninyo alam kung paano, contact ninyo ang SSS International Operations Department o pumunta sa nearest Philippine Embassy or consulate para sa assistance. Para sa mga may disability pensioners na kasama sa household ninyo, mahalaga rin na i-update kayo sa benefits na available. Ang disability pension ay tumatanggap din ng same 10% annual increase under the reform. Kung ang disability pensioner ay may kasamang dependent children, may additional allowance din yan. Mayroon ding PWD-ID na pwedeng i-apply para sa added discounts at privileges. Ang disability pension ay tuloy-tuloy hanggang sa pensioner ay maging 65 taong gulang at doon na siya ililipat sa regular retirement pension. Sa pagtatapos ng ating usapan ngayong araw, gusto ko kayong paalalahanan na huwag kayong matakot magtanong. Kung may hindi kayo naiintindihan tungkol sa pension increase, pumunta kayo sa SSS o GSIS office at magtanong. Ang mga staff doon ay trained para tulungan kayo. Huwag din kayong mahiya na humingi ng tulong sa inyong mga anak, apo, or kapitbahay na bata kung kailangan ninyo ng assistance sa online transactions. Maraming kabataan ang willing tumulong sa mga seniors basta magalang tayong humingi. Ang most important thing ay huwag kayong maniwala agad sa lahat ng naririnig or nababasa ninyo online. Always verify through official channels like sss.gov.ph, gss.gov.ph, o sa actual SSS at GSIS branch offices. Iwasan din ang mga strangers na nag-aalok ng tulong para maklaim ang supposed na bonus. Walang shortcut sa legitimate benefits. Lahat ay dapat dumaan sa proper process. Ang pension reform na ito ay isang malaking hakbang ng gobyerno para sa inyong welfare. Ito ay resulta ng matagal ng request ng mga pensioners para sa higher benefits. Ngayon, nangyayari na yan at ang good news ay ito ay sustainable at based sa solid actuarial studies. Ibig sabihin, hindi ito temporary relief,
kundi long-term improvement sa sistema. Ang inyong pensyon ay tutulong sa inyo na mabuhay ng mas komportable, makabili ng mas maayos na pagkain, makabayad ng gamot, at makapag-enjoy ng retirement years ninyo na deserve ninyo after decades of hard work. Kaya ingatan ninyo ang inyong health, i-manage ninyo ng maigi ang inyong finances, at manatiling informed sa mga tunay na updates from government agencies. Huwag kayong magpapaniwala sa fake news at laging tandaan, kung ang offer ay too good to be true, most likely fake nga yan. Maraming salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang information na ito para malinawan kayo sa totoo at hindi totoo. Mag-ingat po tayong lahat at naway magpatuloy ang blessing sa ating buhay.